Marahil po ilan sa inyo ay nakakaalam na isa po ako sa mga admirers ng secular philosophy na tinatawag na Stoicism. Akin pong isinasama ang pag-aaral ng filosofiya ng Stoicism or Stoic philosophy sa akin pong lingguhan na pag-aaral. Hindi po ibig sabihin nito na ako ay nagnanais na maging isang Stoic philosopher, ngunit kaya ko po ito isinama na routine ng aking lingguhan or weekly na pag-aaral ay sapagkat ginagamit ko po ang kanilang filosofiya bilang panghamon sa aking sariling buhay na kung paano itong mga philosophers na nag-espouse ng Stoic philosophy ay nakapamuhay ng isang buhay na marangal, maayos, a life that is virtuous. At itong mga taong ito ay hindi nakakakilala sa Panginoong Jesucristo, hindi sila nakakakilala sa Diyos, subalit sila ay talagang nakilala sa kanilang virtuous na pamumuhay ay mas lalo't higit pa na ito'y inaasahan sa mga mananampalataya ng Panginoong Jesus na hindi lamang basta nagkaroon ng kaalaman ukol sa Diyos, hindi lamang basta nagkaroon ng tamang doktrina at teolohiya, ngunit tinubos ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa mismong Diyos na siyang namamahala ng sansinuko, ang Diyos na tatatanging may kontrol sa lahat ng mga pangyayaring nagaganap sa buhay ng bawat isang individual. Isa sa mga talagang ina-admire ko na Stoic philosophers ay si Epictetus. Isa po siyang alipin ng kanyang panahon nung siya'y nabubuhay, ngunit siya eventually ay nakilala bilang isang mahusay na mangangaral ng Stoic philosophy. Dalawa sa kanyang mga aklat na sa biyaya ng Diyos ay nagkaroon ako ay yung kanyang discourses at yung isa is yung aklat niya na tinatawag na Enchiridion, na ito po ay koleksyon ng mga lectures niya na isinulat ng isa sa kanyang mga estudyante noon habang nakikinig sa kanyang mga Stoic lectures. At ang pangunahin o isa sa mga pangunahing prinsipyo na ipinangangalandakan ng mga aklat na ito is itong principle na ito, to live in conformity with nature. At ang ibig sabihin po ng principle na iyon ay tayo bilang mga tao ay dapat nabubuhay ng may maluwag na pagtanggap sa kung anumang ating mararanasan, anuman ang mangyayari dito sa kasaysayan. Marami sa mga tao, even in Christians, are finding it difficult to live in such a way. Kahit pa nakakakilala tayo sa Diyos, kahit pa alam natin na lahat ng mga bagay ay pinangyayari ng Diyos para sa ikabubuti natin, na bagamat may mga karanasan tayo na in our humanly description o paglalarawan ay makapanglaw, mahihirap, mahahapde, subalit hindi nito binabago ang katotohanan na maging ang mga karanasang iyon na pinangyayari ng namamahala at soberanong Diyos sa buong kasaysayan ay para sa ating ikabubuti pa rin. At ito ay hindi lamang kagaya ng Stoic philosophy to make us live a virtuous life, but as for believers, mas mataas pa ang pribilehyo ibinibigay ng Diyos, at ito ay upang mahulma tayo sa pagwawangis sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, bilang mga Kristiyano, tayo ang mas inaasahan na maging mapagtanggap ng may kaluwagan at ng may gusto pa rin pasasalamat anuman po ang ipangyari ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. But usually, dahil sa tayo ay may mga pagpaplano, meron tayong mga hangad, mga direksyon na nais tahakin, may mga bagay tayo na gusto natin na ma-attain, ay nahihirapan tayo at times kapag ibinulgar o inilantad ng Diyos na kanyang kalooban sa probidensya ay mga bagay na hindi kumukonforma, hindi umaayon sa kung ano ang nais natin na maganap sa ating mga sariling buhay. At ito ay may kinalaman sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa career man yan, sa ating mga personal na mga hinahangad, pampilyang hinahangad at marami pang iba. At kabilang rito ay yung ating paghahangad na makapaglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. To minister kung anumang kaloob ang bigay sa atin ng Diyos, to minister in such a way na tayo ay makapagpahayag
na nais talaga natin luwalhatiin ang ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, sa ating babasahin ng mga talata ngayon at pag dinilay-nilayan, makikita natin ang ating Apostol Pablo na kung saan, kagaya ng lahat ng tao, ay may kanyang sariling plano. At sa kanyang paglalahad ng kanyang sariling plano, makikita natin yung pagpapahayag din niya ng kanyang talagang napakataas na kagustuhan na matupad ang plano na iyon, at ginawa niya yung kanyang kagustuhan na matupad yung plano iyon, o ipinahayag niya rather, sa pamamagitan din na inilalahad niya na organisado. May kaayusan yung kanyang plano. Subalit, sa kabila nito, isang kahangahangang bagay ang ipinamalas sa ating mga talata ng ating Apostol Pablo, na sa kabila ng talagang masidhin niyang paghahangad na gawin ang mga plano niya, ngunit isinaalang-alang niya ang napakahalagang bagay na ito. At inilahad niya ito sa ganitong paraan: kung loobin ng Panginoon. Ano kung meron siyang pagsasaalang-alang na hindi siya ang mismong may kontrol ng lahat ng pangyayari sa buhay ng tao. Subalit kaya nagkaroon siya ng kaluwagan na masabi ng may sinseridad at kaluwagan sa kanyang kalooban ng bagay na ito, sapagkat siya ay nakaalam at nagtitiwala na ang Diyos na may hawak ng buhay at lahat ng pangyayari sa sangsinukobo ay isang mabuting Diyos, lalo na para sa mga tinubos ng kanyang anak, ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya yung kung basahin po yung ating mga sunod na talata in 1 Corinthians chapter 16, at ito po ay magmumula sa verses 5 hanggang verse 9. 1 Corinthians 16 from verses 5 hanggang verse 9. Ito po sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Dadalawin ko kayo pagdaan ko sa Macedonia, sapagkat daraan ako roon. At maaaring tumigil muna ako riyan sa inyo, o kaya'y magpalipas ng taglamig upang ako'y maihatid ninyo saan man ako pumunta. Ayaw kong maging sandali lang ang ating pagkikita. Kung loobin ng Panginoon, ibig kong magtagal-tagal diyan na kasama ninyo. Ngunit titigil ako sa Efeso hanggang araw ng Pentecostes, sapagkat nabuksan para sa akin ang isang maluwang na pintuan tungo sa makabuluhang gawain, bagamat maraming sumasaluhan. Atin pong narinig ang dalisay, buhay at walang pagpalya na salita ng ating Panginoon. Sana po tayong lahat ay mapagpala ng mga talata na ito. Alam niyo po, matapos ni Apostol Pablo na paalalahanan at magbigay ng mga panuntunan na dapat isaalang-alang sa mga taga-Korinto ukol sa pag-aambagan para sa mga banal, ay siya ay dumako rito sa kanyang paglalakad ng kanyang tinatawag na travel plan. Sa po, kanyang mga plano ng paglalakbay, hindi para lamang maglamyerda o mamasyal kung saan-saan, ngunit upang maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang paghahangad na magministeryo sa mga mananampalataya ng Korinto. Alam niyo, makikita natin nung nakaraan nating talata, sinabi na rin naman niya na sa talaga ay dadaan doon sa Korinto, sapagkat nais niya na subaybayan yung kanyang sinimulang gawain para sa mga iba pang mga iglesia, including Corinth, ng pag-aambagan para sa mga banal, upang ito ay magkaroon ng kaayusan at maihatid ng maayos sa kanyang hinahangad na matulungan na iglesia po ng Jerusalem. Subalit, meron pa pala na ibang mga nasa isip o salobin si Pablo sa kanyang pagpunta roon. At yun po ang pinapakita ng ating mga talata ngayon. Nais niyang makipag-fellowship din sa mga mananampalataya ng Korinto. At ang fellowship na ito ay dahil bagamat masakit sa ulo ang pinagagagawa ng mga mananampalataya at the time na ito, subalit naroon pa rin yung kanyang pagmamahal. Hindi lamang niya nais na makaharap o sila ay kanyang kumprontahin o sawayin sa paraan ng sulat, nais niyang mukhaan silang harapin upang kanyang mukhaan din silang maiwasto, maitama at muling mapaalalahanan ng mga bagay ukol sa pananampalataya upang maging maganda ang maging sunod na yugto at pagtakbo ng buhay at ng kabuuan ng iglesia dito po sa Korinto.
Subalit sa kanyang paglalahad ng kanyang travel plan, sa makikita natin, tingnan niyo po, talagang gustong-gusto niya. Sabi niya sa verse 5, dadalawin ko kayo. Hindi niya sinabing, baka dalawin ko kayo. Diba gustong-gusto niya talaga, dadalawin ko kayo. At hindi lamang niya nais silang dalawin, nais niyang manatili doon as long as possible. Verse 7, ayaw kong maging sandali lang ang ating pagkikita. Ano po, this is an expression of an utmost desire to be with them and to minister to them. Subalit kahanga-hanga, kagaya ng binanggit ko kanina, na sa kanyang masidhing paghahangad ay hindi niya isinangtabi ang kalooban ng Diyos. Kung loloobin ng Panginoon, ibig kong magtagal-tagal diyan na kasama ninyo. Alam niyo po, sa immediate nitong konteksto, ito ay may kinalaman sa pagnanais ni Apostol Pablo na magministeryo, maglingkod sa Panginoon sa paraan ng paglilingkod sa mga mananampalatayang may pangangailangan ng kanyang presensya noon. Subalit naroon ang kanya rin masidhing pagsasaalang-alang, masidhing paghahangad na tanggapin anuman ang kalooban ng Panginoon hinggil sa kung anumang plano niya na makapaglingkod sa Kanya. At minsan, kailangan natin itong paalala sa ating mga sarili. There are times that we really love to and like to serve the Lord. So, gusto talaga natin yan. Ngunit, minsan, sa masidhi natin na pagnanais sa paglingkuran ng Panginoon, gusto natin gawin ito sa paraang nais natin. Sa mga timelines na tayong nagsiset, sa mga kondisyon na tayong naglalagay. At kailangan maiwas ko ang ating diwa. Hindi ko inaalis na maganda na meron tayong paghahangad in utmost zeal to serve the Lord and to serve the people of the Lord. Pero wag natin kakalimutan, if we really want to do the work of God, we must do it in the way of God. Kung paano kaparaanan nais ng Diyos. At minsan, bagamat may lahat na kaparaanan ng Diyos sa kasulatan, ay kailangan din natin isang alang-alang na tanggapin kung ano man ang ipangyari ng Panginoon sa ating buhay. Anumang aspeto nito, lalong pukol sa paglilingkod sa ating Panginoon Yesu Kristo. Kaya nga po, nais kong hanguin ang mensaheng ito mula po sa ating teksto. Ang bawat planong may layuning ipaglingkod sa Panginoon ay pagpaplanong nagpapasakop sa inahayag niya sa panahon. Ang bawat planong may layuning ipaglingkod sa Panginoon ay pagpaplanong nagpapasakop sa ihahayag niya sa panahon. At upang ito ay ating talagang maisabuhay, maisaalang-alang, dapat meron na tayong tinatawag na paunang diwa. Ano po? Paunang diwa. Meron na kaagad sa ating mga isipan, sa ating mga puso ng dalawang diwa na ating hahanguin mula sa ating teksto na diwang ipinahayag ni Pablo ukol sa paksa na ito. At ano po ba yung dalawang diwa na dapat meron na tayo upang maisabuhay natin na bagamat hindi masamang magplano, actually dapat nga tayo ay nagpaplano. Isa rin namang carelessness or irresponsibility kapag tayo ay hindi nagkakaroon ng pagpaplanong may kaayusan o organisado, lalo higit pa pag ito may kinalaman sa paglilingkod sa ating Panginoon. Subalit sa kabila ng pagpaplanong may organisado, dapat kasama na ito sa ating diwa. At ito po yung dalawang diwa na iyon. Una, ang kalooban ng Panginoon ay maaaring iba sa ating plano. Ang kalooban ng Panginoon ay maaaring iba sa ating plano. At ang ikalawa, ang kalooban ng Panginoon ay tanggaping walang reklamo. Ang kalooban ng Panginoon ay tanggaping walang reklamo. Ito yung dalawang bagay na dapat naka-implant na. Naroon na sa ating diwa, sa ating buong pagkatao. Sapagkat alam mo, pag hindi po natin isinaalang-alang ang dalawang bagay na ito na dapat naroon na sa atin, eh lagi tayong babalutin at lalamunin ng mga, and I would ikakabit ko itong salitang to, unnecessary sa ang salita, disappointments.
Marami sa ating mga disappointments are unnecessary. Why? It is because of our responsibility to consider prior these two things. Bagamat binigyan tayo ng Panginoon ng pribilehiyo magplano, hindi nito ibig sabihin na ginagawa niya tayong soberano. Yun ang kailangan nating tandaan. Nananatiling nag-iisang soberano ang ating Diyos. At dapat maging comfort na kagad sa atin na ang soberanong Diyos ay banal, mabuti at nangakong lahat ng bagay na ipangyayari niya sa kasaysayan at sa bawat buhay lalo na ng mananampalataya ay para sa kanilang ikabubuti. At para ito sa pagwawangis sa imahe ng ating Panginoong Jesucristo. Kalakayin po natin yung una, ang kalooban ng Panginoon ay maaaring iba sa ating plano. Itanong muna natin sa ating mga sarili, magkaroon na kaagad tayo ng prior reflection bago natin tuluyang lakbayin yung ating mga talata. Meron na ba tayo sa alak-alang nito? In a way that we have a firm conviction na ano man ang ating plano, ang mananaig pa rin ay ang kalooban ng ating Panginoon. And do we even consider that when we are planning the direction that we want to take? Maganda na maging organisado. Tingnan niyo si Pablo, organisado siya. Kumbaga parang naglagay siya dito ng itinerary at ng kanyang hangad na kung gaano katagal ba akong mananatili. Subalit si Apostol Pablo ay may paglalakad na ito ang plano ko, ngunit ang plano ko ay pinapasakop ko sa kalooban ng Panginoon. Yan po dapat ang ating maging diwa, mga minamahal na tupa ng ating Panginoon. Isa sa mga intensyon ko kung bakit po laging ina-address ang iglesia na minamahal na tupa ng Panginoon ay dahil rin sa mga bagay na ganito. Minsan tayo ay ginagamit ni Satanas yung mga tukso na dahil hindi pinangyari ng Diyos kung ano ang ating hinahangad, ay hindi na tayo mahal ng Diyos. Pero hindi yan totoo. Nagkakamali ang ganyang pag-aakala, nagkakamali ang ganyang diwa. Sa ating limitadong kapasidad, maraming bagay tayong hindi nakikita. At dahil pinananahan pa sa ating kasalanan, may mga bagay tayo na inaakalang makabubuti, pero dahil ang Diyos ay walang limitasyon sa kanyang karunungan, mas alam ng Diyos kung ano talaga ang makabubuti at hindi sa atin. At pag may kinalaman ito sa paglilingkod sa iglesia, ganun din. Alam ng Panginoon kung anong higit na mas makabubuti. Lalo higit pa when the choices that we have to choose from seems to be good parehas. Kung titingnan natin mabuti, the Apostle Paul is caught in between choosing between two good choices, at least in appearance. Bakit? Ang hirap nitong mag-discern. Nais niyang pumunta sa mga taga-Corinto dahil may kailangang iwasto sa kanila. Pero may binuksan ang Panginoon na maluwang na pintuan tungo sa isang makabuluhang gawain sa kinalalagyan niya. Nung isinulat ni Apostol Pablo ang liham na ito, siya ay kasalukuyang naroon sa Efeso. At kasalukuyang abala sa gawain na maitaguyod ang unang iglesia doon sa kabila ng matinding pagsalungat. So those are two appearing or good appearing choices. At minsan, kagaya niya nandiyan tayo sa ganyang klase ng pagpili. Pero alam ng Panginoon kung ano ang mas makabubuti, hindi lamang sa kanyang lingkod, ngunit para sa nais paglingkuran ng kanyang lingkod. At yan dapat ay ating ipasakop sa ating Panginoon. Sa kabila rin ng katotohanan, isa sa mga paghahangad ni Pablo ay siguraduhin maayos na may sasagawa ang ambagan para sa mga banal. Diba sa 1 Corinthians chapter 16, verse 2,
tuwing unang araw ng linggo, ang bawat isa sa inyo ay magtukod at maglaan ng halaga ayon sa kanyang klinikan upang huwag nang magkaroon ng mga ambagan pagpunta ko. Pero tingnan natin mabuti. May dalawa tayong dapat isaalang-alang dito na nakapaloob sa ating unang punto na ang kalooban ng Panginoon ay maaaring iba sa ating plano. Yung unang katotohanan na ito, magplano ka ng organisado. Sa mga tuwing, bagamat soberanong Diyos, huwag mong ialis at isipin na ang pagkasoberano ng Diyos ay nagbubura sa ating pagiging responsable. Kaya sabi ni Pablo, dadalawin ko kayo. Tingnan nyo, napaka-organisado. Pagdaan ko sa Macedonia, so dadaan muna siya doon sa mga iglesia na nandun sa around Philippi. Kasi ang Philippi ay nasa Macedonia. So sa pagdaan niya doon, dadalaw siya sa mga taga-Corinto. Sabi niya, sa pagkadaraan ako roon. At maaaring tumigil muna ako riyan sa inyo o kaya'y magpalipas ng taglamig upang ako'y maihatid ninyo saan man ako pumunta. Ayaw kong maging sandali lang ang ating pagkikita. Mayroon siyang plano na magkaroon ng mahaba-habang fellowship with them. Skip ko muna yung pumloobin ng Panginoon bagamat ito'y naririto. Ibig kong magtagal-tagal yan at kasama ninyo. Makikita naman natin talaga yung pagdurugtong malimit ng dalawang bagay na ito. Sa pagkakaroon ng masigling pagkahangad, na mamotivate tayong magkaroon ng organisadong plano. Tama ba? The more we desire something, the more we plan as organized as possible. Kasi gusto talaga natin eh. Diba? Nakakita na ba kayo ng isang tao na gustong-gusto, pero wala namang plano? Diba? It begs the question, gusto mo ba talaga yan? Diba? Kasi bakit kung gusto mo talaga yan, bakit hindi mo planuhin? Bakit hindi mo planuhin ng ayos? Bakit hindi mo pilusan? In the case of the Apostle Paul, he wasn't just planning in an organized and ordered manner. Ito ay kinipilusan niya parating. Alam niyo, eventually, nakarating din siya talaga at nakabisita sa mga taga-Corinto. Nakabisita din siya talaga. Pero at the time that he was writing these sentences, he was still planning and illustrating, stating his organized plan. Pero, sa kabila nito, kabagamat tayo ay dapat may pagpaplanong organisado kagaya ni Pablo, lalo na't ukol ito sa paglilingkod sa Panginoon at sa Iglesia, naroon ang pagpapasakop sa soberanong Panginoon. Kaya niya sinabi kung loobin ng Panginoon. At ito hindi natin masasabing isa lamang bagay na basta lang lumabas sa bibig or to be really literal, isinulat ni Pablo. Hindi lang ito basta a statement for him. It is his conviction of trusting the goodwill of God. Ang pagtiwalaan ang napakabuti na kalooban ng Panginoon. At meron siyang pagtanggap nito no matter how it appears. Sa kung anong paraan man ito ilahad sa kanyang buhay. Ganun din ang saloobin niya nung yung iglesia ng Roma na hindi pa niya nakakasama, subalit nababalitaan niya ang magandang patotoo na nagaganap at magandang gawain na nagaganap doon in Rome. Sabi niya in Romans chapter 1 verses 10 to 11, sa mga dalangin ko'y laging kasama ang aking hiling na loobin ngayon sa wakas. Kasama ang aking hiling na loobin ngayon sa wakas na makapunta ako sa inyo. Sapagkat nasasabik ako na kayo'y makita upang mabahaginan kayo ng ilang kaloob na espiritual upang mapagtibay kayo. Dito sinabi ni Apostol Pablo na talagang kanyang ipinapanalangin sa ating Panginoon na makita at makapagpahayag siya, makapag-share siya by way of preaching ng mga spiritual encouragements
sa mga taga-Roma. Subalit makikita natin na sa kanyang paghiling, and let me repeat, sa mga dalangin ko'y laging kasama ang aking hiling na loobin ngayon. Nandun yung kanyang pagsasaalang-alang na kalooban pa rin ito ng Diyos kung ito ay magaganap o hindi. Kagaya sa inaasahan sa isang dalubhasa sa lumang tipan, sapagkat yun pa lamang ang kasulatan na meron sila noon, makikita natin na isa sa buhay dito ni Pablo yung inilalahad ng mga talata na kagaya sa Proverbs 19 in verse 21 nagsasabi, marami ang mga plano na nasa puso ng tao, ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananaig. Lalahanin natin ang katotohanan na iyon. Hindi ka pinagpapawalan ng magplano. Actually, ini-encourage tayong lahat na magplano, lalo pag ito'y pang-ministeryo. Subalit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang siyang mananaig. Ngunit, kailangan nating aminin na may pagpapahayag ng pagsisisi sa ating Panginoon na maraming yugto sa ating buhay in many seasons of our life. It is the opposite that we live by. Ang hilig natin, hindi man natin ipahayag sa ating mga labi, ngunit magkaroon ng saloobing may paghinanakit sa Diyos. Hindi man natin ilahat ito verbally, pero ito ay maingay sa pandinig ng Diyos, sapagkat hindi lamang siya nakikinig sa kung anong sabihin ng tao, pinakikinggan niya at hayag na hayag sa kanya ang laman ng puso ng bawat tao. At kung ating iisipin mabuti, isa itong salubin na hindi nararapat na maging salubin natin tungo sa Diyos. Para sa isang tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, hindi dapat ito ang saloobing nararapat natin ilahad sa Kanya. At hindi man natin ito kaagad-agad tanggapin, sapagkat ito'y mahirap lulukin para sa mga taong may nananahan pang kasalanan. Ito ay isang uri ng kahambugan. Kasi itong uri ng pag-iimbabaw o pagmamataas, hindi lamang sa ating kapwa-tao, kung ating isipin mabuti, ay we are cringing at the thought that a person would boast upon another person. Pero this is beyond that. This is a person, a believer, boasting upon God. Na kahit meron na siyang kaalaman na soberano ang Diyos at siyang namamahala at nag-iisa siyang soberano, the only sovereign one. Subalit sa ating mga iba't ibang forma or klase, different forms of complaining, whenever our plans are not what's happening, parang ang nais nating sabihin sa Diyos ay either soberano din tayo o di kaya naman mas soberano tayo sa Kanya. Malibig nating banggitin ang mga katagang thy will be done. Pero meron pa rin tayong tendency na tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Thy will be done, pero sa ating puso, gusto nating igiit ang ating gusto sa ating Panginoon, even at the endeavor of ministering for His people, kundi kaya naman at the thought that we want to serve the Lord. If we really want to serve the Lord, sa hangarin ng paglilingkod sa Kanya, or if we want to glorify the Lord sa ibang aspeto ng ating buhay, sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa ating personal na buhay, kailangan natin sa alang-alang that the only way, and make this exclusive, the only way to glorify God in every aspect of our life is to accept whatever He wills, coupled with doing whatever He revealed as His will in Scripture.
upang hindi tayo maging hambog sa kanyang harapan. Ating isaalala ang sinabi ni Apostol Santiago in chapter 4, verses 13 to 15 ng kanyang sulat. Tunay po, makinig kayo. Kayong nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o ganoong bayan. At isang taon kaming titigil doon. Mga ngalakal at kikita ng malaki. Bakit? Alam ba ninyo ang mangyayari bukas? Ano ba ang inyong buhay? Ang buhay ninyo usok lamang na sandaling lumilitaw at agad naglalaho. Sa halip ang dapat ninyong sabihin ay kung loobin ng Panginoon. Magbuhay pa kami at gagawin namin ito o yun. Ngunit kayo ngayon ay nagmamalaki sa inyong kayabangan. Masama ang lahat ng ganyan kayabangan. Kaya ating damhin ang sinasabi ng Apostol Santiago. Hindi tayo iniligtas ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng pagyayabang sa Kanya. Diba the thought even is so foolish to think about na tayong mga biniyayaan lamang ay may ganapang magyabang sa nagkaloob ng biyaya. Na tayong mga inaalagaan ng ating Panginoon ay may ganapang magmalaki sa nangangalaga sa atin. At siya na nais nating paglingkuran ay ang siya nag-i-impose sa Kanya kung paano siya dapat paglingkuran. Yun yung mga bagay na ating dapat isaalang-alang. At kung tunay kang may puso na ngayong binago at patuloy na binabago, longing for Christ, living for Christ, and having a heart that is being conformed to the heart of Christ. Gagawin mo lahat. Pagsisikapan mo na nakasalalay sa banal na Espiritu at sa lahat ng kasangkapan ng biyaya na patayin ng ganitong klaseng kasalanan sa iyong buhay, sa ating buhay. So we have to be realistic. None of us, even believers, are exempted from falling into this kind of temptation. We are people who are entitled people. Not because we deserve things, but because we want to say that we deserve things, even if we don't. Ito'y parati natin ipagsuri sa ating mga sarili. Mga minamahal kong tupa ng ating Panginoon. Sabi nga ni Richard Baxter, I quote, plans must be carried out with dependence on God's providence, not on self-confidence. End quote. At sinabi rin ng isang Puritan na si Thomas Boston, and I quote, human beings are to use means, make plans, and act wisely. Yet, all events unfold according to God's decree. So believers must hold plans with humble submission and readiness to yield. End quote. Kung hindi pa man ito ang iyong diwa noon, na ang kalooban ng Panginoon ay maaaring iba sa ating plano, sana ito'y maging simula. Simula ngayon, hanggang sa mga susunod na yugto ng ating buhay, ito na yung ating diwa. Para hindi ka nagigimbal na parang may kakaibang nangyari kapag ka biglang hindi ang mga plano mo ang nangyayari. At upang magpatuloy pa rin at lumago pa ang iyong pagpapasalamat at kagalakan, hindi man ayon sa iyong organisadong plano ang ipinangyayari ng Diyos. Upang meron tayong maluwag na pagtanggap, maging hamon sa atin ang mga walang namang pagsampalataya ng mga Stoic philosophers, that they have lived in conformity with nature. Para sa atin, mas mataas yan. We must live in conformity to the good will of God. Lubhang napakataas yung regalo sa atin ng Diyos kumpara sa mga hinahangaan ng marami sa kasaysayan ng mga Stoic philosophers na ito. Nakabanggaan nga ni Apostol Pablo sa Acts 17 ng mga philosophers na ito. Kaya ayaw kong ma-misunderstand ako ng mga tao na parang ako ay nagiging Stoic. Maganda lang silang panghamon. Ano po panghamon? Sa mga Stoic philosophers, nagngangalang Seneca the Younger,
ay sumulat ng napakaraming sulat sa kanyang kaibigan, sa kanyang nanay, lalo na nung siya'y na-exile nung panahon ni Nero. At isa sa mga nakalahad sa kanyang mga sulat, the letters of Seneca, sa isa sa kanyang mga kaibigan na nahihirapan i-discern. Isa kung kanyang hinihiling ay sana wala na lang maging offensive sa mundo. Ang naging kasagutan ni Seneca sa paraan ng sulat sa kanya ay humihiling ka ng isang bagay na imposible. Kapag humiling ka ng ganyang bagay, madidismaya ka lang habang buhay mo kasi hindi yan mangyayari. At ito sinabi niya ay po as a response to his friend. Do not wish that things would happen as you want them to happen, but wish that they would happen as it would happen, and all will be well with you. Totoo naman talaga yun eh. Kung siya ay may conviction na sabihin yun at ipamuhay niya, at yun ay kanyang isinulat nung panahon siya ipinatapon ni Nero sa isang deserted island, eh wala siyang pagkakakilala sa Diyos. Hindi niya kilala ang Diyos, hindi niya kilala si Kristo, hindi siya tinubos. Lalo na dapat mas mataas ang ating diwa ukol rito. Meron tayong maluwag na pagtanggap anuman ang ipangyari ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi mo pwedeng ilarawan kung ikaw ay naking Kristo na may yugto ang iyong buhay na miserable. Isa yung panginginsulto sa biyaya ng Diyos. Kapag ka inilarawan mo maging ang ilang yugto ng iyong buhay na miserable, at hindi ko nais i-minimize ang mga panahong may kapaitan o kaya naman ay may kahirapan ng iyong damdamin, ng iyong buhay, is not to minimize each and everyone's circumstances. Pero pag-isip-isipan natin mabuti, tunay bang nagtitiwala ang lahat ipinangyayari ng Diyos para sa iyong ikabubuti? At kung ang sagot mo ay oo, hindi mo kailanman maaatim, ilarawan ang kahit anong segundo ng buhay mo na miserable. Iniligtas nga tayo sa pagkamiserable ng ating Diyos. Kaya hindi natin maaaring isipin iyan sa anumang yugto ng ating buhay. Lalo pat may kinalaman ito, kagaya ng inilalahad ni Pablo, sa paghahangad natin makapaglingkod para sa ating Panginoong Yesu Cristo. Sana yan ay maging diwa natin. Kaya mahamon tayo mga minamahal mong pupa ng Panginoon. Gawin mong may kaayusan ng lahat mo ng pagpaplano na handang pasakop sa kalooban ng Diyos na soberano. Yan ay maging diwa natin na parating sa ating buhay. Pananampalataya. Si Jonathan Edwards na maraming ikukulang na sa inyo at maraming kilala ninyo, alam niyo, nagbalak siya ng mahabang ministeryo sa Northampton. Doon po siya nagsilbi bilang isang pastor. Subalit, sa hindi makatao ng paraan, ay pinatalsik siya ng kanyang iglesia noon dahil sa kanyang pangangaral ng katotohanan na ang maaari lamang mag-take ng Lord's Supper ay ang mga taong may tunay na ebidensya ng pananampalataya. Nangaral siya about the evidence of true sainthood as a requirement to take the Lord's Supper. At marami ang na-offend sa kanyang pinaglilingkurang iglesia, kaya kahit mali, pinatalsik nila ang kanilang pastor na si Jonathan Edwards. But instead of being bitter, dahil hindi natupad ang kanyang plano na manatili doon sa Northampton, siya instead ay sumagot sa panawagan ng ating Panginoon na magpatuloy sa ministeryo bilang misyonaryo sa mga Native American. Nagkaroon din siya ng pagkakataon na mangaral sa isang iglesia na kung saan muli niyang ipinangaral yung isang sermon niya at yung walang epekto, nung hindi nag-epekto yung sermon na yon, doon sa kanyang pinanggaling ng iglesia, ay pinagpala ng Panginoon yung muli niyang pag-uulit ng sermon na yun doon sa iglesia ngayon. At marami ang na-revive at maraming mananampalataya na nagpapahayag pala ng false profession of faith ang talagang naligtas. At ang sermon na yun ay yung pinala niyang sermon, Sinners at the Hands of an Angry God. Wala yung epekto noon sa kanyang unang iglesia, pero pinagpala ng Diyos. Kung siya inarangal doon sa
isa pang iglesia. Hindi man siya naglingkod doon sa iglesia na yun. Subalit kalarunan, tinawag siya ng Diyos upang maglingkod. Bilang presidente ng noon ay kinatawag na College of New Jersey, pero kilala ngayon as Princeton University. Kung alam niyo yung Princeton University, isa ito sa mga most prestigious universities, hindi lang sa Estados Unidos, but even in the whole world. Ngayon, hindi ko sinasabi ito at ginagawang modelo, buhuwanin si Jonathan Edwards, para sabihin na parang in prosperity gospel sense ay ganun pala. Pwede palang hindi matupad yung plano ko, pero meron palang mas mataas na mangyayari. Hindi po yung nais kong sabihin. Sabihin nyo, gusto ko lang dati ganito, ay pwede pala ako maging presidente ng Pilipinas instead. Hindi ganoon ang mensahe. Ngunit ang nais ko kong lahat dito, nakita niyo ang plano ni Jonathan Edwards, nais niyang maglingkod. Hindi naman niya in-offend talaga intentionally yung kanyang iglesia. Gusto niya ang mga ito ay magkaroon ng wastong diwa. Ukol sa pananampalataya, gusto niya magkaroon sila ng tamang pagtingin. Ayaw niyang maging linlang sa kanila tungkol sa kanilang kaligtasan. Bagamat naroon yung kanyang masigling paghahangad na doon sana manatili hanggang sa wakas ng kanyang buhay, tinanggap niya na hindi pala yun ang kalooban ng Diyos. That's why, noong mga panahon na nagkaroon ng reconciliation, ay maluwag niyang tinanggap at pinatawad ang mga ito. Hindi man siya bumalik dahil meron na siyang bagong responsibilidad, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagtatanim ng sama ng loob. Bakit? Dahil tanggap niya ang kalooban ng Panginoon. Hindi dahil sa karapat dapat patawarin yung nagpatalsik sa Kanya, pero dahil tanggap niya ang kalooban ng Diyos. Doon siya nagmumula. Binangyari ko ng Diyos sa diwa pa rin ni Jonathan Edwards, mahapdi man noon, pero para sa Kanya pa rin ikabubuti. At dapat ganoon din ang ating diwa, mga minamahal na tupag ng ating Panginoon. Ngunit tumahon tayo sa ikalawa, at ito'y hindi natin maihiwalay kung may pagsasaalang-alang tayo ng kalooban ng Panginoon ay maaaring iba sa ating plano. Meron din tayo pagsasaalang-alang na ang kalooban ng Panginoon ay tanggapin walang reklamo. Hindi mo pwedeng pag-iwalayin nyo. Hindi mo pwedeng sabihin tanggap mo ang kalooban ng Panginoon ay maaaring iba sa iyong plano, tapos biglang mo pagreklamo ka kapag ang inilahad ng Panginoon sa taktang panahon ay yung iba nga talaga sa kung ano ang ating pinaplano. Alam niyo po, gustong-gusto na ng ating apostol noong mga panahong itong isinusulat na talagang makapunta at mag-spend ng time sa Corinto. Pero naglahad siya, at ito ang paglalahad niya. Ngunit titigil ako sa Efeso hanggang araw ng Pentecostes. Nagkaroon po ng pagkaudlot yung kanyang ninanais na makapiling ang mga taga-Corinto. Kung tayo, gusto natin, gusto rin natin maganap na. Hindi ko malimit gano'n dahil yung mga magkakapit na mga salubin. Pero sinabi niya, ito man ang gusto ko, ngunit titigil. Tingnan niyo, gustong-gusto ko yung salitang ngunit titigil ako. Bakit po? Kasi dito natin makikita na tanggap niya kung ano ang binubuksan ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon. Hindi niya sinabing baka tumigil ako sa Efeso hanggang araw ng Pentecostes. Pero walang pagpapakasakali. Ito ang gusto ko, planadong organisado na ito, pero titigil ako sa Efeso. Bakit? Kasi kagaya ng sinabi ko kung loobin ng Panginoon, eh may loob nga siyang iba. May maluwang siyang pintuan ng gawain para sa Ebanghelyo na binuksan niya. At dahil rito, ano man ang plano ko, this may be what I prefer, but I'm convicted to stay here. Kumbaga tanong dito para kay Pablo, should I stay or should I go? And he said, because I accept the will of God, I will stay where I am. Ngunit titigil ako sa Efeso hanggang araw ng Pentecostes, at ito ang dahilan sapagkat nabuksan. Hindi niya sinabing sapagkat binuksan ko. Sinabi niya sapagkat nabuksan, ibig sabihin, may diwa siya na iba ang nagbukas. At ang nagbukas ito ay sino? Ang Panginoon na nagloob. Sapagkat nabuksan para sa akin. Tingnan niyo,
Ang sarap himayin ng mga salita rito, sa totoo lang. No, ito'y pinagnilay-nilayan ko nitong buong isang linggo. Isa ito sa mga ikinagala ko yung paghihimay ng bawat salita. Kasi dito natin makikita na talagang buo yung conviction ni Pablo. Hindi lang basta niya tinatanggap dahil ito ang siyang ipinangyayari ng Diyos kahit salungat sa kanyang plano, pero kanyang inaangkin na itong bagay na ito, salungat man sa kanyang plano, yung kalooban ng Diyos na pinangyayari ay para pa rin sa kanya. Gaano maraming beses tayo na kung saan ay nakita natin o nilalahad ng malinaw ng Panginoon kung ano talaga ang plano niya at ito'y salungat para sa atin pero hindi natin kaagad matanggap na ito'y para sa atin. Despite the fact that we are undeserving people to receive anything good from the Lord. Kaya dito, wala siyang pagreklamo eh. Hindi siya humirit na, Lord naman, baka naman. Hindi na siya humirit ng gano'n. Sa halip tinanggap niya, para sa akin ito. Isa itong pribilehiyo na pagbuksan ng Panginoon, iba man sa aking plano, ng isang maluwang na pintuan. At hindi lang ito isang maluwang na pintuan, ito yung mga buluhang gawain. Yung minsan din ang problema sa atin. Pag iba ang inilahad ng Panginoon, salungat sa ating plano, maging sa pagministeryo, hindi natin agad maangkin na ito yung mga buluhan. Kasi para sa atin, what gives meaning to something is if it's according to our will. Eh, hindi dapat gano'n ang ating diwa. Tanggapin natin at ating gawing huwaran ang saloobin ni Pablo sapagkat nabuksan para sa akin ang isang maluwang na pintuan tungo sa makabuluhang gawain. At kaya ko idinugtong sa ating punto ang kalooban ng Panginoon ay tanggaping walang reklamo dahil ang binuksang maluwang na pintuan tungo sa makabuluhang gawain na iniatak at ipinagkatiwala bilang pribilehiyo kay Pablo ay isang pintuang puno rin ng hamon. The Lord revealed His will to Paul, a will that is full of challenges. Bakit sinabi niya? Bagamat maraming sumasalungat. Pero sa kabila ng karamihan ng sumasalungat at pag binasa niyo ang Acts 19, magkakaidea kayo kung anong klaseng tao ang mga sumasalungat. Hindi lamang sila basta mga tao, sabihin natin, may matatayog na mga filosofiya o kaalaman na parang mahahamon ang karunungan ni Pablo pag siya ay nakipagtunggalian o nagkaroon ng diskusyon with them. These people are violent people. Sa Acts 19, nung nangangaral si Pablo ng Ebanghelyo sa Efeso, dahil mababangga ang kabuhayan ng mga taga-Efeso na sila ay lumilikha ng mga estatwang Diyos-Diyosan. E siyempre, nangangaral ng mga Kristiyano, pag nangangaral ng gospel, hindi ka dapat sumasamba sa mga rebulto. Ay isa sa mga pangunahing industriya ng Efeso noon, gumagawa sila ng mga rebulto para sambahin ng mga Diyos-Diyosan. Eh dahil para sa kanila, si Pablo ay banta at ang mensahe ni Pablo ay banta sa kanilang industriya, nagpasiklab sila sa kalagitnaan ng pag-ibanghelyo ni Pablo ng isang malawakang rayon. Nais nilang mapatay si Pablo. Pero anong saloobin dito ni Pablo? Makabuluhan yung gawain. Para pa rin ito sa akin. Pribilehiyo ito sa akin. Maluwang ang pintuan. At buti na lang si Pablo ay ganito ang naging saloobin. Nagkaroon ng iglesia sa Efeso. Alam nyo, may sermon si Pastor Noel Upol dito sa mga talatang ito. Maganda yung kanyang isa sa mga observations na ibinahagi. Sabi ni Pastor Noel, kung hindi si Pablo tumanggap, and kinukot ko siya, hindi paraphrase na pasensya na kayo, hindi ko na i-verbatim na isulat yung kanyang mismo sinabi. Pero ito yung kanyang pinutungkuhan. Kung si Pablo ay hindi naging ganito ang saloobin,
walang letter to the Ephesians tayo sa Biblia. At ano bang meron sa letter of the Ephesians sa kanyang observation? Dito inilahad ni Pablo ang napakatindig pagpapala ng mga Kristiyano bilang mga binahaginan ng pagpapala o binigyan ng pagpapala ng Diyos sa kanyang pagkasuberano. Doon inilahad ang doktrina ng eleksyon, the redemption that we have in Christ Jesus, ang pagtatatak at pananahan sa atin ng banal na Espiritu bilang down payment, paunang bayad, parang dowry, na nagtitiyak na tayo hustuhin o tutubusin hanggang sa kahustuhan. At marami pang iba't ibang pagpapala ng kaligtasan. Tayo ay patay sa kasalanan, ngunit dahil sa dakilang kahabagan at pag-ibig ng Diyos, iniligtas niya tayo. Inilahad kay Jesucristo, it is by grace you have been saved. Tayong mga hindi na dating malayo sa Diyos ay inilapit sa Kanya. Ipinakita sa atin ang hiwagang noon ay nakakubli. Ngunit sa panahon ng bagong tipan sa pagdating ng Jesucristo, ang ebanghelyong misteryo noon ay inilahad ng malinaw sa atin. At marami pang iba na mga pagpapala, mga panuntunan sa pamumuhay, sa pamilya man yan, sa iglesia, sa pag-aasawa, sa pagiging magulang, sa pagiging empleyado at pagiging ng negosyo, at marami pang iba. Lahat ng yan ilaganap dahil sa ganitong salubin ni Pablo. May tunay nga yung sinabi ni Pablo, maluwang na pintuan tungo sa makabuluhang gawain. Hindi niya siguro ma-imagine kasi siya'y pumanaw na talagang maluwang yung naging gawain. Hindi lamang yung mga taga-Efeso at yung mga mananampalataya ng panahon niya nakinabang, hanggang ngayon nakikinabang ang bawat mananampalataya. Yan ang isipin natin mabuti. Kung ganyan ang diwa, makapag-reklamo ba tayo? Kung ang kalooban ng Panginoon kanyang iyahayag ay salumat sa ating plano. Yan pangunahin nating huwaran dyan, yung ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan inilahad niya sa iba't ibang talata sa Biblia, in John 6:38, and let me quote, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. E ganun ang ginagawa ni Pablo ito. Hindi ako naparito upang gawin ang aking kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Sino ba nagsugo sa kanya? Ang ating Panginoong Jesucristo, the sovereign one of God. At dahil nito, dahil ginawa ito ng Panginoong Jesucristo, ganun ang kanyang naging diwa, ganun ang kanyang salubin na bumaba rito sa lupa. Diyos na naglikas tao. Hindi upang gawin ang kanyang kalooban, kaya dalawang will ni Christ Jesus. Ano po? His human will and divine will. Ay upang gawin ang kalooban na nagsugo sa Kanya. At ano ba ang kalooban na nagsugo sa Kanya? Ang siya'y maging tagahalili ng mga makasalanan. Siya ang mabuhay ng sakdal on behalf of sinners who will repent and believe. Siya ang tumanggap ng parusa na dapat tayo ang tumanggap, at siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw upang maging tagumpay nila ng mga magsisisi at sasampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Kung ikaw ay naririto at wala ka pang pagsampalataya kay Kristo, ay nawa ito ay maging panahon upang iyong damhin na ang ginawa ng Panginoong conviction sa kanyang paglilikas tao ay gawin ang kalooban at kung sino ang nagsubo sa kanya ay nagdudot ito ng pagliligtas. Ay sana ikaw ay magsisi at sumampalataya sa kaligtasang kanyang isinikyo. Ang Panginoon ay banal at hindi siya magbubulag-bulagan parusahan kanya sa takdang panahon dahil ikaw ay kasalanan. Ngunit ito, na parusang ito ay nasaid kay Kristo kung ngayon ay ikaw ay magsisisi at sasampalataya sa Kanya. Ikaw ay patatawarin, ikaw ay tatanggapin at yayakapin ng Diyos ng may buong pagtanggap on the virtue of what Christ has done. Kung ikaw ay magsisi at sumampalataya. Para naman sa mga mananampalataya, kung ang biglang i-reveal sa iyo ng Diyos na salungat sa iyong plano, lalo sa paglilingkod sa Panginoong Jesucristo, ay maging isa rin klase ng pagpapahayag o kagalasan na kung saan sa iyong paglilingkod ay maraming sumalungat
ay iyong tingnan ang sinulat ng may akda ng Hebreo in chapter 12 verse 3, patungkol pa rin kay Jesucristo. Isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Yan ay tiyak na isinaalang-alang ni Pablo sa kanyang pagharap sa i-reveal na kalooban ng Diyos sa kanya, na salungat sa kanyang sariling kalooban, ngunit itinuring niyang isang oportunidad para sa Ebanghelyo, bagamat maraming sumasalungat. Sa Panginoong Jesucristo tayo tumingin sa mga panahon tayo'y natutokso na magreklamo sa pagtanggap ng mabuting kalooban ng Diyos. Yan po sana ang ating maging diwa, mga minamahal na tupa ng ating Panginoong Jesucristo. Bilang hamon po para sa ating tulungan ng hamon ng punting buwang bubuksan ng Panginoon, ituring itong makabuluhang oportunidad na maglingkod sa Kanya. Even at the expense of our own convenience and preference, kahit naman magkaroon tayo ng maluwag na pagtanggap na para pa rin sa ating ikabubuti ang mga kalooban ipinapahayag sa atin ng ating Panginoon Diyos. Alam niyo po, si John Knox na namatay noong 1572 ay buong lakas loob na tinanggap ang kanyang panawagan na i-reform ang church in Scotland. Ito ay sa kabila ng mga lahat na magiging pagsalungat sa kanya ng mga makapangyarihan sa panig ng politika at ng relihiyon noon. Now, before he was a leading reformer, he was captured and enslaved for about 19 months. Subalit matapos yung period na yun, bumalik siya sa parehas na panawagan. Sa mga nag-akala noon na siya'y uurong, ay siya'y bumalik sa parehas na panawagan sa halip na piliin ang pagginhawahan. Nangaral siya ng tuwiran laban sa mga makapangyarihang personalidad, kabilang si Mary Queen of Scots. Alam niyo, Mary Queen of Scots, nagkaroon ng pagpapahayag na siya'y natatakot noon kay John Knox. Dahil may prayer si John Knox noon sa ating Panginoon, God, give me Scotland or I'll die. Kahit alam niyang makapangyarihang mga tao ang kanyang haharapin. At alam niyang lubos ang panganib na magiging dala sa buhay niya ng kanyang pagsuong sa panawagan na ito. Ang kanyang ministeryo ay minarkahan ng mga banta at patuloy na tensyon at pagbabanta maging sa kanyang sariling buhay. Ngunit hindi niya kailanman sinubukang pababawi ng kanyang mensahe upang mabawasan ang pagsalungat. Matuto tayo na matuto sa mga tao na ito at pwede natin maging huwaran, lalo na sa paghuhuwaran ng ating Panginoong Jesucristo. Malapati natin sa ating patuloy na pagbalik tanaw lagi sa Ebanghelyo sa araw-araw. Kabilang sa isinikyo ng Panginoon ay tayo ay hulmahin sa kanyang himahin. Sa larangan mo ng paglilingkod, sa larangan mo ng iyong pagtatrabaho, ng iyong pagsasaalang-alang ng ikabubuti ng iyong pamilya at sa iba pang mga larangan at aspeto. Pinaghahalo-halo ng Diyos ang lahat ng mga pangyayari sa buhay ng mga mananampalataya, sa buhay ng mga mabisang tinawag niya ng Ebanghelyo upang hulmahin tayo sa pagwawawis ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya ano ba ang maging paglalahad ng Diyos ng kanyang kalooban? Sa ayaw mo nito sa lugar sa iyong plano. Isipin mo na ng agad-agaran at ang dating may kagalakan para pa rin ito sa aking gusto ikabubuti. Yan ang biyaya ng Diyos, hindi lamang para sa iilang mananampalataya, pero sa kabuuan ng awan ng mga minamahal na tupa ng ating pong Panginoon Jesucristo. Sana po itong mga bagay na ating pinagsalusaluhan ngayon ay magdala sa atin ng biyaya at ng kapayapaan. Manalangin po tayo at ihanda natin ang ating sarili sa pagdaraos po ng banal na Panginoon. Aming dakila at mabuting Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita sa amin. Napakayaman po ng aming mga pagpupulot mula sa mga talatang ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na pasakop sa kalooban mo.
na bagamat dapat kaming responsable na nagpaplano at isinasagawa ang mga plano ito, kung ano man po ang ipangyari mo, naway siyang aming tanggapin. Ang tingin namin na ito ang para sa aming ikabubuti sa gaya ng ginawa ni Pablo, at hindi lang yun para sa ikabubuti ng mga nais naming mapaglingkuran sa ministeryo. Saan man pong aspeto ng aming buhay, Panginoon, sa aming nais maganap sa aming buhay sa hinaharap, nakinaway maging diwa namin ito. Na lagi yung dalawang diwang ito ay nakatanim na sa amin at aming sinasabuhay. Na ang kalooban mo, Panginoon, ay maaaring iba sa aming plano. At ang kalooban mo, Panginoon, ay tanggapin namin walang reklamo. Sana ito ay magdala sa amin sa pag-unlad, sa pagwawangin sa aming Panginoon Jesucristo. At parating magdala sa amin ang biyaya at kapayapaan. At kasabay nito yung maghatid sa iyo ng lubos na kalwalhatian. Maraming salamat po, aming Panginoong Diyos. Kami naman po itubayan mo ngayon sa aming paghahanda ng aming sarili sa pakikibahagi sa manalangin. Ito yung aming dalangin sa ngalan po ng aming karing pastor, ang aming po Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Lahat po tayo muna po ay umawit ang ating po magaling awitin. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.